sa isang liblib na sulok ng Pilipinas, kung saan ang makuwento ng matatanda ay mas pinaniniwalaan pa kaysa sa aklat, matatagpuan ang Barrio San Ildefonso. Isang lugar na tila payapa, napapaligiran ng luntiang kagubatan at malinis na ilog. Ngunit sa gitnang kagandahang ito, isang anino ang nangingibabaw. Isang dambuhalang punong balete na ang nga ugat ay sinasabing kasing lalim ngang malihim ng nayon. Ang puno ay isang tahimik na bantay. Iginagalang sa araw, ngunit kinatatakutan paksapit ngang dilim. Dito nagsisimula ang kuwento ni Dr. Marco Reyes, isang binatang bagong tapos sa pag-aral ng medisina mula sa Maynila. Puno ng pangarap at paniniwala sa kapangyarihan ng aham, dumating siya sa San Ildefonso upang magtayo ng isang maliit na klinika. Para sa kanya, ang bawat sakit ay may katapat na lunas at ang bawat misteryo ay may lohikal na paliwanag. Sinalubong siya ang isang magiliw na binatang nangangalang Tomas. Habang tinutulungan siya sa kanyang nagamit, hindi naiwasan ni Marco na itanong ang tungkol sa dambuhalang puno. Biglang nagbago ang masayang mukha ni Tomas. Napalitan itong hindi may paliwanag na kaba. Huwag niyo na lang masyadong pakmasdan iyan. Dok, mahinang sabi nito, may sariling buhay ang punong iyan. Nginisyan lang ni Marco ang sinabi ng binata. Iniisip na isa lamang itong kwentong pamahinam nga probinsyano. Habang papalapit sila sa sentrong nayon, isang matandang babae na may malalalim na mga mata ang humarang sa kanilang daraanan. Siya si Lola Elara, ang pinakamatanda sa baryo. Tinitigan niya si Marco mula ulo hanggang paa at may iniabot na isang maliit na talang itim na may lamang kung ano. Para sa iyong kaligtasan, sabing matanda sa garalgal na boses. Dahil may mga sakit na hindi kayang pagalingin ng iyong nagamot. Magalang na tinanggap ni Marco ang anting-anting. Kahit nasa isip niya ay isa lamang itong simbolo ng kamangmangan. Ngunit bago pa man niya mailagay ng mayos ang kanyang nagamit sa bago niyang klinika, isang humahangos na ina ang dumating, kalong ang kanyang anak na lalaki. Ang bata ay maputla, nanlalamig, at ang mamata ay halos walang buhay. Tila unti-unting nawawalan ng kaluluwa. Sinuri ni Marco ang bata, ngunit walang laknat, walang ubo, walang anumang sintomas na pamilyar sa kanyang nga napaaralan. Habang hawak niya ang malamig na kamayng bata, napatingin siya sa bintana, sa direksyon ng dambuhalang punong ng balete, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang isang uri ng takot na hindi kayang ipaliwanag ng agam. Lumipas ang mga araw sa Barrio San Ildefonso na parang mga aninong dahan-dahang gumagapang at lumalamon sa liwanag. Ang dating sigla ng nayon ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan na binabasak lamang ng mahihinang pag-ubo at mga hikbi ng mga nakaalalang ina. Ang maliit na klinika ni Dr. Marco ay naging sentrong tako at desperasyon. Ang pila nga pasyente ay humahaba bawat umaga at lahat sila ay may isang kwento, isang karamdaman na hindi may paliwanag. Mga bata na kahapon lamang ay masayang nagtatakbuhan sa mapilapil. Ngayon ay nakakandong na lamang sa kanilang mga ina, ang mga mata ay blanko at walang kislap. Maging ang mamatatanda na kilala sa kanilang katatagan ay tila biglang pinanghinaan ng lakas, ang kanilang mabalat ay kasing putla ng kandila, at ang kanilang mahininga ay kasing hina ng bulong. Sa gabi, sa liwanag ang kanyang gasera, paulit-ulit na binabasa ni Marco ang kanyang ngatala. Ang nasalita ay tila nanunukso sa kanya. Mga sintomas na pamilyar ngunit may kalakip na kakaibang katangian, matinding panghihina, pamumutla, panlalaming ang katawan, at isang malalim na kawalan ng sigla. Walang lagnat, walang pamamaga, walang anumang pisikal na marka maliban sa unti-unting pakobos ng buhay. Nagbigay siya ng bitamina, ng gamot laban sa impeksyon, ng suwero para sa mananunuyo na. Sinubukan niya ang lahat ng nasa aklat, lahat ng itinuro sa kanya sa universidad, ngunit ang sakit ay tila isang multo na hindi kayang hawakan ng kanyang makamay o talunin ng kanyang medisina. Ang bawat pagkabigo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang profesional na dangal at sa kanyang pusong nais lamang makatulong. Isang hapon, habang sinusuri niya ang isang batang babae na si Maya, na halos hindi na makadilat, pumasok si Kapitan Julio sa klinika. Isang lalaking nasa katanghalian ang edad, may matipunong pangangatawan at mukhang nasanay sa pagharap sa anumang problema ngang nayon. Ngunit sa pagkakataong ito,
Baka sa kanyang mukha ang pag-alala na pilit niyang tinatago sa likod ng isang matigas na anyo. Dok, kumusta na ang sitwasyon? Tanong ang kapitan. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. Tumingin si Marco mula sa batang halos hindi na humihinga patungo sa pinunong ng baryo. Mas lumalala. Kapitan, sagot ni Marco, hindi na sinusubukang itago ang pagod at pagkadismaya sa kanyang boses. 3 na ang nadagdag sa listahan ko ngayong araw lang. Hindi ito ordinaryong trangkaso. Kailangan na nating i-report ito sa munisipyo. Kailangan nating ng tulong. Kumunot ang nuni Kapitan Julio. Lumapit siya at sinilip ang nga pasyente. Ang kanya nga mata ay napapakita ng awang ngunit may kasamang pagtanggi. Dok, baka naman dalalang itong pabago-bagong panahon, katwiran niya. Alam mo naman dito sa atin, malakas ang hangin tapos biglang iinit. Baka isang kakaibang uri lang ng trangkaso. Huwag muna nating palakihin. Magpapanik lang ang matao. Tumaya si Marco, hawak ang kanyang matala. Kapitan, doktor ako. Alam ko ang itsurang trangkaso. Ito, iba ito. Parang may humihigop sa lakas nila. Parang mahalamang nalalanta ng walang dahilan. Kung hindi tayo kikilos, baka maubos ang nga bata at matatanda sa baryong ito. At ano ang sasabihin natin sa munisipyo? Giit ng kapitan. Na may sakit dito na hindi natin alam kung ano, na hindi kayang doktor natin. Anong isipin nila sa atin? Itatatak nila sa mapa ang San Ildefonso bilang lugar ng salot? Baka ay quarantine tayo? Hindi na tayo makalabas? Hindi na makapaganap buhay? Mas matindi pa ang magiging problema natin, Dok. Nakpanting ang tainga ni Marco. Mas mahalaga pa ba ang reputasyon ng baryo kaysa sa buhay ng taong ito? Galit niyang tanong. Responsibilidad ko bilang doktor na iligtas sila at responsibilidad niyo bilang kapitan na tulungan ako. Nakatinginan sila. Ang tensyon sa loob ng maliit na klinika ay halos mas nakaksufocating kaysa sa amoy ng gamot. Sa huli, umiling si Kapitan Julio. Bigyan mo pang ilang araw, Dok. Pinal na sabi niya. Subukan mo pang ibang paraan. Pag-aralan mong mabuti. Pero hanggat wala tayong malinaw na sagot, mananatili ang problemang ito sa loob lamang ng San Ildefonso. Bilang kapitan, iyon ang utos ko at tulad ng isang magnanakaw. Lumabas si Kapitan Julio ng klinika, dala ang tanging pek-asa ni Marco na makahingi ng tulong. Naiwan si Marco na napapaligiran ng may sakit, ng nag-aalalang pamilya, at ng isang malaking pader ng kawalang ng pag-asa. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang isla, habang dahan-dahang tumataas ang tubig. Kinagabihan, isa sa mga pinakamatandang lalaki sa nayon, si Lolo Kiko, ang binawian ng buhay. Tahimik, walang anumang paghihirap, tila isang kandilang dahan-dahang naubusan ng mitsa. Ang tunog ng kampana mula sa maliit na kapilya ay umalingaw-ngaw sa buong baryo, isang malungkot na paalala sa salot na kanilang kinakaharap. Nakaupo si Marco sa kanyang mesa, ang kanyang nga aklat medikal ay nakabukas ngunit hindi niya binabasa. Ang masalita at diagram ay wala ng kahulugan. Ang aham na kanyang pinakatiwalaan buong buhay niya ay tila isang dayuhang lengguwahe na hindi niya maintindihan. Sa kanyang pag-isa, napadako ang kanyang tingin sa bintana. Sa dilim, ang dambuhalang punong balete tila isang itim na butas sa kalangitan, isang nilalang na nakmamasid sa pagdurusangang nayon. Biglang umihip ang isang malamig na hangin, pumasok sa siwangang bintana at nagdalang ang isang tunog na halos hindi marinig, isang bulong na tila nanggagaling sa napakalayo. Napaurong si Marco, at sa kauna-unahang pagkakataon, isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip, isang kaisipan na pilit niyang iwinawaksi ngunit patuloy na bumabalik. Paano kung ang sanhing sakit ay wala sa kanyang nga aklat, kundi nasa mga kwento ng matatanda, sa mga anino ng kagubatan, at sa maugat ng dambuhalang puno na iyon? Lumipas ang mga araw sa baryo San Ildefonso, na parang mga aninong dahan-dahang gumagapang at lumalamon sa liwanag. Ang dating sigla ng nayon ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan, na binabasak lamang ng mahihinang pag-ubo at mga higbingang nga nag-alalang ina. Ang maliit na klinika ni Dr. Marco ay naging sentrong takot at desperasyon. Ang pila nga pasyente ay humahaba bawat umaga at lahat sila ay may isang kwento, isang karamdaman na hindi may paliwanag. Nga bata na kahapon lamang ay masayang, nagtatakbuhan sa mga pilapil.
Ngayon ay nakakandong, na lamang sa kanilang nga ina, ang nga mata ay blanko at walang kislap. Maging ang mga matatanda na kilala sa kanilang katatagan ay tila biglang pinanghinaan ng lakas. Ang kanilang mabalat ay kasing putla ng kandila at ang kanilang nga hininga ay kasing hinangang bulong. Sa gabi, sa liwanag ng kanyang gasra, paulit-ulit na binabasa ni Marco ang kanyang nga tala. Ang nga salita ay tila nanunukso sa kanya. Masintomas na pamilyar ngunit may kalakip na kakaibang katangian. Matinding panghihina, pamumutla, panlalamig ng katawan, at isang malalim na kawalan ng sigla. Walang lagnat, walang pamamaga, walang anumang pisikal na marka maliban sa unti-unting pakaubos ng buhay. Nagbigay siya ng bitamina, ng gamot laban sa impeksyon, ng suwero para sa mga nanunuyo na. Sinubukan niya ang lahat ng nasa aklat, lahat ng itinuro sa kanya sa universidad, ngunit ang sakit ay tila isang multo na hindi kayang hawakan ng kanyang nga kamay o taluning ng kanyang medisina. Ang bawat pagkabigo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang profesional na dangal at sa kanyang pusong nais lamang makatulong. Isang hapon habang sinusuri niya ang isang batang babae na si Maya, na halos hindi na makadilat, pumasok si Kapitan Julio sa klinika. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad, may matipunong pangangatawan at mukhang nasanay sa pagharap sa anumang problema ng nayon. Ngunit sa pagkakataong ito, baka sa kanyang mukha ang pag-alala na pilit niyang tinatago sa likod ng isang matigas na anyo. "Dok, kumusta na ang sitwasyon?" Tanong ng kapitan, ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. Tumingin si Marco mula sa batang halos hindi na humihinga patungo sa pinunong ng baryo. "Mas lumalala, Kapitan." Sagot ni Marco, hindi na sinusubukang itago ang pagod at pagkadismaya sa kanyang boses. "Tatlo na ang nadakda sa listahan ko ngayong araw lang. Hindi ito ordinaryong trangkaso. Kailangan na nating i-report ito sa munisipyo. Kailangan nating ng tulong." Kumunot ang nuni Kapitan Julio. Lumapit siya at sinilip ang mga pasyente. Ang kanyang nga mata ay nakapapakita ngang awang ngunit may kasamang pagtanggi. "Dok, baka naman dala lang itong pabago-bagong panahon," katwiran niya. "Alam mo naman dito sa atin, malakas ang hangin, tapos biglang iinit. Baka isang kakaibang uri lang ng trangkaso. Huwag muna nating palakihin. Magpapanik lang ang nga tao." Tumayo si Marco, hawak ang kanyang nga tala. "Kapitan, doktor ako. Alam ko ang itsurang rangkaso. Ito, iba ito. Parang may humihigop sa lakas nila. Parang nga halamang nalalanta ng walang dahilan. Kung hindi tayo kikilos, baka maubos ang nga bata at matatanda sa baryong ito. At ano ang sasabihin natin sa munisipyo?" Giit ng kapitan. "Na may sakit dito na hindi natin alam kung ano? Na hindi kaya ng doktor natin? Anong isipin nila sa atin? Itatatak nila sa mapa ang San Ildefonso bilang lugang salot. Baka i-quarantine tayo? Hindi na tayo makalabas? Hindi na makapaganap buhay. Mas matindi pa ang magiging problema natin, Dok." Nakpanting ang tainga ni Marco. Mas mahalaga pa ba ang reputasyon ng baryo kaysa sa buhay ng mga taong ito? Galit niyang tanong. Responsibilidad ko bilang doktor na iligtas sila at responsibilidad niyo bilang kapitan na tulungan ako. Nakatinginan sila. Ang tensyon sa loob ng maliit na klinika ay halos mas nakasuffocating kaysa sa amoy ngamot. Sa huli, umiling si Kapitan Julio. "Bigyan mo pang ilang araw, Dok." Pinal na sabi niya. "Subukan mo pa ang ibang paraan. Pag-aralan mong mabuti. Pero hanggat wala tayong malinaw na sagot, mananatili ang problemang ito sa loop lamang ng San Ildefonso. Bilang kapitan, iyon ang utos ko." At tulad ng isang magnanakaw, lumabas si Kapitan Julio ng klinika. Dala ang tanging pag-asa ni Marco na makahingi ng tulong. Naiwan si Marco na napapaligiran ng mamay sakit, ng manaalalang pamilya, at ng isang malaking padan ng kawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya ay nag-isa siya sa isang isla habang dahan-dahang tumataas ang tubig. Kinagabihan, isa sa mga pinakamatandang lalaki sa nayon, si Lolo Kiko, ang binawian ng buhay. Tahimik, walang anumang paghihirap, tila isang kandilang dahan-dahang naubusan ng mitsa. Ang tunong kampana mula sa maliit na kapilya ay umaling-aungaw sa buong baryo. Isang malungkot na paalala sa salot na kanilang kinakaharap. Nakaupo si Marco sa kanyang mesa. Ang kanyang nga aklat medikal ay nakabukas ngunit hindi niya binabasa. Ang masalita at diagram ay
wala ng kahulugan. Ang agham na kanyang pinakatiwalaan buong buhay niya ay tila isang dayuhang lengguwahe na hindi niya maintindihan. Sa kanyang pag-isa, napadako ang kanyang tingin sa bintana. Sa dilim, ang dambuhalang puno ng balete ay tila isang itim na butas sa kalangitan, isang nilalang na nakmamasid sa pagdurusang ang nayon. Biglang umihip ang isang malamig na hangin, pumasok sa siwang ng bintana at nagdala ng isang tunok na halos hindi marinig. Isang bulong na tila nanggagaling sa napakalayo. Napaurong si Marco at sa kauna-unahang pakakataon, isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip, isang kaisipan na pilit niyang iwinawaksi ngunit patuloy na bumabalik. Paano kung ang sanhing ng sakit ay wala sa kanyang nga aklat, kundi na sa mga kwento ng matatanda, sa mga anino ng kagubatan, at sa mga ugat ng dambuhalang puno na iyon? Ang takot ay isang sakit na mas mabilis kumalat kaysa sa anumang karamdaman. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang buong baryo San Ildefonso ay nilamon nito. Ang mga pintuan at bintana ay laging nakasara, kahit pa sa sikat ng araw. Ang nga dating masayang tawanan ng nga bata ay napalitan ng nga dasal na pabulong at matinging puno ng pag-aalinlangan. Ang klinika ni Marco, na dati simbolong pag-asa, ay naging isang lugar na iniiwasan, isang paalalang kanilang kolektibong pagkatalo sa isang kalabang hindi nakikita at hindi maintindihan. Bawat araw, lalong nararamdaman ni Marco ang bigat na mamatang nakatingin sa kanya. Mamatang naktatanong, nakmamakaawa, at unti-unting nawawala ng tiwala. Ang kanyang kaibigang si Thomas ang tanging hindi lumalayo. Gabi-gabi, dinadalhan siya nito ng mainit na kape at kaunting pagkain at naupo sa isang sulok, tahimik na nakikiramay sa kanyang pakabigo. Isang gabi, ang kalangitan ay nakpasya na makidalam hati sa nayon. Malalaking pata ng ulan ang nagsimulang humampas sa yarong bubong, kasabay ng malakas na pagaspas ng hangin na tila may dalang mensaheng lagim. Ang makulok ay parang masigaw mula sa malayo, at ang makidlat ay panandaliang nagbibigay liwanag sa maanino sa loob ng klinika. Nakaupo si Marco sa kanyang mesa, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang makamay ay nakasara sa sobrang frustrasyon. Wala pa rin. Bulong niya sa sarili. Sinubukan ko na ang lahat. Vitamins, antibiotics, hydration, pero wala. Parang nagbubuhos lang akong tubig sa isang sisidlang butas. Si Thomas, na kanina patahimik, ay biglang nagsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig, mas mahina pa sa tunog ng ulan. Dok, baka po kasi, baka wala sa mga gamot ninyo ang lunas. Tumingin si Marco kay Thomas. Ang kanyang nga mata ay pagod. Ano ang ibig mong sabihin, Thomas? Kung hindi gamot, ano? Dasal? Baka gusto mong sabihin na kailangan natin ngang himala? Umiling si Thomas at lumunok na tila may kinatatakutang ilabas mula sa kanyang lalamunan. Hindi po himala, Dok. Baka ang kailangan nating harapin ay hindi sakit, kundi isang sumpa. Napabuntong hininga si Marco at sumandal sa kanyang upuan. Thomas, napag-usapan na natin to. Walang bagay na tulad ng sumpa. Ang lahat ay may siyentipikong paliwanag. Hindi ko palang natatakpuan kung ano iyon. Pero paano kung may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya? Git ni Thomas. Ang kanyang takot ay napapalitan ng determinasyon. Ang lolo ng lolo ko, Dok, naranasan na nila ito. Ang kwento ay naipasa sa bawat henerasyon, isang babala na kinalimutan ng marami sa atin. Sa gitnang rumaragas ang bagyo sa labas, nagsimulang makwento si Thomas. Ang kanyang boses ay tila boses ngang isang sinaunang mang-awit, naglalahat ng isang alamat na kasing tanda ng dambuhalang punong balete. Ang punong balete, Dok, hindi lang iyan basta puno. Sabi nga mga ninuno, iyan ang tahanan ng isang makapangyarihang espiritu, isang tagabantay ngang lupaing ito. Hindi siya masama, Dok. Sa katunayan, siya ang nagbibigay buhay sa ating nga pananim at nakpapanatili ng balansa sa kalikasan. Ngunit tulad ng lahat ng nabubuhay, kailangan niya rin ng kapalit. Kapalit? Tanong ni Marco, kahit ayaw niyang makinig ay hindi niya mapigilang maging interesado. Buhay, Dok. O mas tamang sabihin, kakanyahan ng buhay. Kaluluwa. Sinasabi sa alamat na bawat ilang dekada, kapag humihina na ang kanyang kapangyarihan, kailangan niyang manganak o mangolektangang kaluluwa upang manatiling malakas. Hindi niya pinapatay ang matao sa paraang alam natin. Sa halip, dahan-dahan niyang hinihigop ang kanilang lakas, ang kanilang sigla,
Hanggang sa wala nang matira kundi isang basyong katawan. Isang malakas na kulok ang yumanik sa buong klinika at napatalon si Marco sa kanyang kinaupuan. Tinitigan niya si Thomas, sinusubukang hanapin ang anumang bakas ng pagbibiro sa mukha nito, ngunit wala siyang nakita kundi purong takot at paniniwala. At ang sakit na ito, duktong ni Marco, ang masalita, ay tila hirap lumabas sa kanyang bibig. Iyan ang paraan niya ng pangongolekta? Tumango si Thomas. Iyan ang sinasabi sa alamat, Doc, at mayroon itong kondisyon. Ginagawa lamang niya ito kapag siya ay kinalimutan. Noong unang panahon, mayroon tayong ritual. Isang beses sa isang taon, nakalay ang buong baryo sa paanan ng puno. Maprutas, maayop, madasal. Isang paraan ng pagpapasalamat at pagpapakita ng respeto. Ngunit ang henerasyon ng mga magulang natin, lalo na si Kapitan Julio, itinuring nila itong pamahiin. Itinigil nila ang ritual. At ngayon, nagagalit ang espiritu. Kinukuha niya ang hindi na ibinibigay sa kanya ng kusa. Natapos ang kwento ni Thomas, at ang tanging maririnig na lamang ay ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Matagal na natahimik si Marco, pinoproseso ang lahat ng kanyang narinig. Ang kanyang isip na sinanay sa lohika at katotohanan ay pilit na nilalabanan ang kwento. Thomas, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pakadismaya. Pinapahalagahan ko ang pag-aalala mo, pero isa lamang iyang kwento. Isang alamat na ginawa ng mga tao noon upang ipaliwanag ang mga epidemya na hindi nila maintindihan. Marahil isang uri ng plague o malnutrisyon. Ang pag-aalay sa puno ay isang paraan lamang para maramdaman nilang may kontrol sila sa sitwasyon. Napayuko si Thomas, tila inaasahan na ang sagot na iyon. Sana nga po, Dok. Sana nga po ay tama kayo at isa lang itong kwentong bayan. Dahil kung totoo ang alamat, wala pong gamot na makakatalo sa isang nagugutom na espiritu. Iniwan ni Thomas si Marco na mag-isa sa gitna ng nangalit na bagyo. Muling binalikan ni Marco ang kanyang ngatala. Ang masin Thomas, ang unti-anting pagina, ang pagkawalan ng sigla, ang pagiging siklikal nito na nangyayari tuwing ilang dekada. Ayon kay Thomas, ang lahat ay perpektong umaangkop sa kwento. Napailing siya, pilit na iwinawaksi ang ideya sa kanyang isipan. Coincidence lang? Sabi niya sa sarili. Isang malaking pagkakataon lang. Ngunit habang tinititigan niya ang dilim sa labas ang bintana, sa direksyon kung saan nakatayo ang balete, isang malamig na agos ang duda ang gumapang. Sa kanyang buong katawan, isang dudang mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sakit na kanyang napag-aralan. Ang umaga pagkatapos ng bayo ay nag-iwan ng isang tanawing mas malungkot pa kaysa sa gabi. Ang hangin ay huminahon na, ngunit ang kapaligiran ay nanatiling mabigat, nababalot ng amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon. Para kay Dr. Marco, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw ng hangin. Bawat sandaling ang payapaan sa labas ay isang sigaw kabiguan sa loob niya. Hindi siya natulog. Ginugol niya ang buong gabi sa pagbabasa ang kanyang naaklat, sa paghahanap ng kahit anong sakit, kahit anong virus o bakterya na maaring tumukma sa mga sintomas na kanyang nakikita. Ngunit wala. Ang kanyang kaalaman ay isang malawak na karagatan. Ngunit ang problemang kinakaharap niya ay tila isang nilalang na hindi nabubuhay sa tubig. Ang masalita ni Thomas ay umalingaungaw sa kanyang isipan. Isang nakakainis na himik na hindi niya mapatahimik. Isang nagugutom na espiritu. Napailing siya. Hindi maari. Mayroong lohikal na paliwanag. Palaging mayroon. Kailangan niya lang itong hanapin. Habang nakaupo siya sa gitnang kanyang mapapela na kalat, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Nang itaas niya ang kanyang tingin, nakita niya si Lola Elara, nakatayo ron na parang isang estatwang inukit mula sa sinaunang kahoy. Ang kanyang nga mata ay tila nakikita hindi lamang ang pagod sa mukha ni Marco, kundi pati na rin ang kaguluhan sa loob ng kanyang kaluluwa. Pumasok ang matanda ng hindi nagpapaalam. Ang kanyang nga paa ay halos walang tunok sa sahig na kawayan. Ang kaalaman ay parang ilaw. Binatang doktor, simula ni Lola Elara. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na tila namumula sa kailaliman ng lupa. Ngunit ang ilaw mo ay nakatutok lamang sa isang direksyon. Hindi mo nakikita ang maaninong nasa iyong likuran. Ang maaninong mas toto pa kaysa sa iyong nakikita.
Tumayo si Marco. May pagalang ngunit may bahit ng iritasyon. Lola, kung naparito po kayo para sa mga kwentong bayan. Naparito ako dahil sa mga batang namamatay. Putol ng matanda sa kanya. Ang bawat salita ay may diin. Naparito ako dahil nakikita ko ang isang matalinong tao na binubulak ang sarili sa katotohanan dahil hindi ito nakasulat sa kanyang maaklat. Lumapit si Lola Elara sa mesa ni Marco at dinampot ang isang blangkong papel. Itala mo ito, Dok, sabi niya. Ang sakit na ito ay hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Ang iyong magamot ay parang mabatong ibinabato sa hangin. Walang tinatamaan, walang binabago. Paano niyo po nasisiguro iyan? Tanong ni Marco. Sinusubukang manatili sa kanyang siyentipikong paninindigan. Dahil nakita ko na ito dati, sagot ni Lola Elara at sa isang iglap, ang kanyang mamata ay tila naglakbay pabalik sa isang malayong panahon. Bata pa ako nun, mas bata pa sa iyo. Isang tak-araw, tulad nito, nagsimulang manghina ang nga tao, ang parehong sakit, ang parehong blangkong nga mata. Ang albularyo ng aming nayon nun ay nagsabi na kinalimutan namin ang kasunduan. Kasunduan? Ang kasunduan sa pagitan ng mga tao ng San Ildefonso at ng tagabantay ng lupain? Ang espiritu ng punong balete? Isang kasunduang nakugat pabago pa man dumating ang Makastila. Ibinibigay sa ating ngang lupa ang lahat ng ating kailangan? At bilang kapalit, nagbibigay tayo ngang pagalang at isang maliit na alay. Ngunit ang henerasyon ng iyong ama, Dok, sila ang nagsimulang maging moderno. Tinawag nilang paksamba sa demonyo ang aming nga ritual. Sinabi nilang sapat na ang pagdarasal sa simbahan. Itinigil nila ang pag-aalay. Tumingin ang matanda sa malayo, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa alala. Nakita ko ang aking kaibigan, si Amalia, na unti-unting naging anino. Hawak ko ang kanyang kamay nang siya'y huling huminga. Walang nagawang nga dasal. Walang nagawang nga tapal-tapal na dahon. Hanggang sa desperasyon, pinilit nga mga matatanda ang kapitan noon na gawin ang ritual. Sa gabi ngang bagong buwan, naktipon kami sa paanan ngang balete. Nag-alay kami ng pinakamalusok na tandang, ng pinakamatamis na mga prutas, na alak na gawa sa tuba. Kumanta kami ng awit ng pasasalamat at paghingi ng tawad. At kinaumagahan, Dok, ang mamay sakit ay nagsimulang gumising. Ang kulay ay bumalik sa kanilang nga pisngi. Ang apoy ay muling nagliyap sa kanilang nga mata. Tinitigan ni Marco ang matanda, hindi makapagsalita. Ang kuwento ay napakalinaw, napaka-personal. Ito ay hindi isang alamat na narinig lang. Ito ay isang nasaksihang pangyayari. Iyan ay maring isang malaking pagkakataon lamang, sabi ni Marco, ngunit kahit siya ay hindi na kumbinsido sa sarili niyang nga salita, ngumiti si Lola Elara, isang malungkot na ngiti. Hinahanap mo ang iyong katibayan, Dok? Lumabas ka, tumingin ka sa mabahay na may nakasabit na itim na laso. Pakinggan mo ang ngahikbi sa gabi. Iyan ang iyong katibayan. Mabuhay na unti-unting kinukuha dahil sa pagmamataas ng ilan. Lumakat ang matanda patungo sa pinto. Bago siya tuluyang umalis, humarap siyang muli kay Marco. Ang kanyang tingin ay napunta sa maliit na anting-anting na nakapatong sa isang tabi ng mesa ni Marco. Halos natatabunan na nga maaklat. Ang iyong agam ay naghahanap nga sagot na nakikitang mata, sabi niya. Ngunit may mga katotohanan na puso lamang ang nakakakita. Hanggat sarado ang puso mo sa mga posibilidad na ito, mananatili kang isang bulak na naghahanap ngang lunas sa dilim. Buksan mo ang iyong isip, binatang doktor, bago maubos ang makandilang unti-unting namamatay. At sa kanyang paalis, iniwan ni Lola Elara si Marco sa isang katahimikang mas malalim at mas nakakabagabag. Dinampot ni Marco ang anting-anting. Ang tela ay magaspang sa kanyang palad. Dati, ito ay isang simbolong pamahin. Ngayon, hindi na niya alam. Ang mundo niya na binuo ng mga katotohanan at ebidensya ay gumuho. At sa mga guho nito, isang bagong tanong ang nabuo. Paano kung ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang nga pasyente ay ang maniwala sa isang bagay na imposible? Ang gabi ay bumaksak sa San Ildefonso na may bigat na parang isang kumot na yari sa lumbay. Salop ngang isang malit na kubo sa dulo kang nayon. Ang liwanag mula sa isang gasera ay tila nakikipaglaban sa mga aninong gumagapang sa madingding na sawali. Dito nakaratay si Lito, ang unang batang dinala kay Dr. Marco.
Ang kanyang kalagayan ay mabilis na lumubas sa lupngang maghapon. Ang kanyang pahinga ay halos hindi na marinig at ang kanyang balat ay may lamig na parang yelo. Ang kanyang mga magulang, pagkatapos ng ilang linggong pag-asa, ay sumuko na. Nakaupo sila sa isang sulok, ang kanilang mamukha ay basang-basa sa luha. Naghihintay na lamang sa hindi maiwasan. Ngunit si Marco ay hindi pa handa sumuko. Sa kanyang isipan, ang pagsuko ay katumbas ng pag-amin na lahat ng kanyang pinag-aralan ay walang silbi at mas masahol pa, ang pag-amin na marahil ay tama sina Tomas at Lola Elara. Kaya't sa gabing iyon, nagpasya siya. Hindi bilang isang doktor na nagbibigay ng gamot, kundi bilang isang siyentipikong nakmamasid. Hayaan niyo po akong manatili dito ngayong gabi. Pakiusap niya sa mamagulang ni Lito. Gusto kong bantayan ang bawat pagbabago, bawat paggalaw. Baka may makita akong petro na hindi ko napansin dati. Sa mamatang pagod na sa pag-iyak, tumango na lamang ang amang bata. Inayos nila ang isang maliit na banik sa tabi ni Lito para kay Marco. Nang masigurong natutulog na ang maasawa sa kabilang silid, nagsimula ang pagbabantay ni Marco. Sa unang ilang oras, ang lahat ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang regular na tunog ng makuliglik sa labas at ang halos hindi marinig na pahingang bata. Inilabas ni Marco ang kanyang kwaderno at pluma at metikulosong itinala ang lahat. Ang temperatura ng bata na mas mababa pa sa normal, ang napakabagal na pulso, ang pamumutla ng ngalabi. Ito ang kanyang mundo. Ang mundo nga numero at datos. Ito ang kanyang kanlungan laban sa mga kuwentong kababalahan na pilit na gumugulo sa kanyang isipan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nagsimula ang bagay na hindi kayang isulat sa kanyang talaan. Nagsimula ito sa hangin. Ang mahinang ihip na dumadaan sa masiwang ng dingding ay nakaroon ng tunok, isang bulong na paulit-ulit na tila pangalan ng isang tao ang binabanggit. Ipinakibit balikat ito ni Marco. Guni-guni lamang ng isang isipang pagod. Maya-maya, isang kakaibang lamig ang bumalot sa buong silid. Hindi ito ang karaniwang lamig ng hating gabi. Ito ay isang lamig na tumatago sa buto, isang lamig na may dalang takot. Napayakap siya sa sarili at sinuri ang bintana, ngunit ito'y mahigpit na nakasara. Ang apoy nga zara sa kanyang tabi ay biglang nagsayaw ng malakas. Lumilikha nga naglalakihang anino na tilam nga halimaw na nakaabang sa dilim, kahit walang hanging pumapasok. Ang pakiramdam na may nanonut sa kanya ay nagjing napakatindi. Bawat sulok ng kubo ay tila may mamatang nakatitig. Napapalingon siya sa bawat kaluskos, sa bawat tunok na nililihang lumang kawayan. May narinig siyang parang kinakalmot sa labas ng dingding. Isang tunog na parang matuyong sanga o marahil nga ugat. Pilit niyang sinasabi sa sarili na dagalang iyon o isang hayop gubat. Ngunit ang tunog ay tila may ritmo, may intensyon. Pagkatapos, nang eksaktong tumuktok ang kampana ng simbahan sa malayo para sa hating gabi, ang bata ay gumalaw. Hindi ito isang ordinaryong paggalaw. Si Lito, na ilang araw nang halos hindi makakilos, ay biglang umupo ng tuwid. Ang kanyang mga kilos ay matigas at hindi natural, parang isang puppet na hinihilang hindi nakikitang tali. Ang kanyang mata ay dilat na dilat, ngunit walang emosyon. Nakatingin ito sa kawalan, sa isang bagay na hindi nakikita ni Marco. Ang puso ni Marco ay nagsimulang tumibo ng napakabilis. Lito, tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit hindi si Lito ang sumagot. Isang boses ang lumabas mula sa bibig ng bata. Isang boses na hindi para sa isang 6 na taong gulang. Ito ay malalim, garalgal, at tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Isang boses na kasing tanda ng panahon, punong gutom at pangungulila. Ang uhaw. Sabi ng boses, ang bawat salita ay mabagal at mabigat. Hindi. Sapat ang alay. Nanlaki ang mamata ni Marco. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ito ang masalita mula sa alamat, mga salitang hindi dapat alam ng isang bata. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang tunok na lumalabas sa kanyang bibig. Tumingin ang bata sa direksyon ni Marco, ngunit ang mata nito ay tila tumatagos sa kanya. Ang maugat ay naghahanap, patuloy ng boses. Naghahanap sa mga kinalimutan. Pagkatapos ng masalitang iyon, ang katawan ni Lito ay biglang bumagsak pabalik sa banik, tila isang manikang pinutulan ng tali. Ang silid ay muling binalot ng katahimikan.
Ngunit para kay Marco, ang katahimikang ito ay mas nakabibingi pa kaysa sa isang pagsabog. Nakatitik lang siya sa bata. Ang kanyang katawan ay hindi makagalaw sa takot. Ang pluma ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mayos na mundo nga aham, na lohika, etnam nga katotohanan, ay dinurok sa alup lamang ng ilang segundo. Lahat ng kanyang pinagtawanan, lahat ng kanyang itinuring na pamahiin, ay nagpakita sa kanya sa pinakanakatatakot na paraan. Ang hangin sa labas ay muling umihip, ngunit ngayon, ang tunog nito sa paninig ni Marco ay parang isang mapanuksong halahak. Hindi na siya isang doktor na lumalaban sa isang sakit. Isa na siyang tao na nakaharap sa isang halimaw. At napaktanto niyang ang lahat ng kanyang kaalaman ay wala palang silbi. Ang masandaling sumunod sa nakapangingilabot na pangyayari sa lupngong kubo ay dumaan na parang isang panaginip o mas tamang sabihin, isang bangungot kung saan si Marco ay gising na gising. Hindi siya gumalaw mula sa kanyang kinaupuan. Nananatili siyang nakatitis sa walang malay na katawan ni Lito. Ang masalitang sinambit ng bata sa hindi nito boses ay paulit-ulit na tumatata sa kanyang isipan. Ang nga ugat ay nahahanap. Ang bawat paktibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. At ang bawat paghinga niya ay tila kinakapos. Ang takot na kanyang naramdaman ay isang uri na hindi niya pa nararanasan dati. Hindi ito ang kaba ng isang doktor na haharap sa isang kritikal na operasyon, kundi ang primal na takot ng isang taong biglang napagtanto na hindi siya ang nasa tuktok ng kadena ng buhay, habang ang unang sinangnang bukang liwewe ay nagsimulang sumilip sa masiwang ng dingding. Isang bahagi ng iyang pagiging doktor ang bumalik. Isang automatikong kilos, isang huling pakapit sa normalidad. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin at muling sinuri ang vital sign nito. Ikinabit niya ang kanyang stethoscope sa dibdib ng bata. Umaasa, nakikipagtawaran sa tadhana na makarinig pang kahit isang mahinang tibok. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang nakabibinging katahimikan. Walang pulso, walang hininga. Si Lito ay wala na. Isinulat ni Marco sa kanyang kwaderno ang oras ng kamatayan. Ang kanyang pagsusulat ay magulo at halos hindi mabasa. Ang salitang iyon ay parang isang hatol, hindi lamang para sa bata, kundi para na rin sa kanya. Ito ang kanyang unang opisyal na pasyenteng namatay sa San Ildefonso, ang kanyang unang kabiguan. Isang kabiguang may bigat na parang isang dambuhalang bato sa kanyang kaluluwa. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagising sa mga magulang. Dahan-dahan, siyang lumapit sa silid kung saan sila natutulog at mahinang kumatok. Ang tunog ng kanyang mga kamao sa kawayan ay parang martilyong pumupukpo sa huling pako ng isang kabaong. Nang bumukas ang pinto at makita nga manilito ang itsura sa mukha ni Marco, alam na niya. Isang malakas na higbi ang kumawala mula sa ina, isang tunog ng pusong dinurok na yumanik sa buong kabahayan. Walang salitang makapagbibigay ali, walang paliwanag na makapagpagpagaan ng kanilang pasanin. Tanging ang tahimik na paadamay na lamang ang naibigay ni Marco, habang pinapanot niya ang maasawang yumakap sa malamig na katawan ng kanilang anak. Ang kanilang pag-iyak ay isang awit ng walang hanggang kalungkutan. Hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa nangyari sa gabi. Paano niya sasabihin? Na ang kanilang anak ay naksalita sa boses ng isang demonyo? Na ang kanilang bahay ay dinalaw ng isang hindi nakikitang nilalang? Iisipin nilang nabaliw na siya o mas masahol pa, sisisihin nila siya. At sa isang bahagi ng kanyang isipan, sinisisinangan niya ang kanyang sarili. Matapos ang ilang oras ng pagluluksa, nang medyo huminahon na ang mag-asawa, kinausap sila ni Marco. Kailangan ko pong suriin ang katawan niya sa huling pagkakataon, sabi niya sa mahinang boses. Para maintindihan ko ang sakit na ito. Para mailigtas ko ang ibang mga bata. Ang kanyang dahilan ay medikal, ngunit ang kanyang motibo ay mas malalim. Kailangan niyang ang pruweba. Kailangan niyang malaman kung ang lahat ng nangyari ay isang halusinasyon lamang ng kanyang pagod na isipan, o kung may pisikal na ebidensya ang kababalahang kanyang nasaksihan sa isang sulok ng kubo, sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng umaga. Sinimulan ni Marco ang kanyang pagsusuri. Una niyang napansin ang pangkalahatang anyong katawan. May mali. Ang balat ni Lito, na dapat sana'y makinis pa, ay tila tuyot at kulubot, lalo na sa paligid ng mga kasukasuan. Ang kanyang buhok ay tila marupok at walang buhay. Ang kanyang mukha ay tila humpak,
na parang hindi isang linggo kundi ilang dekada ang itinanda nito. Ito ay ang katawan ng isang bata, ngunit may anyo ng isang matandang mummified. Naramdaman ni Marco ang panlalamig sa kanyang batok, ngunit nagpatuloy siya. Sinuri niya ang bawat pulgada ng maliit na katawan. At dun, sa may sakong at galang-galangan, nakita niya ang maito. Sa unang tingin, mukha lamang itong maordinaryong pasa, mang manila-nilang marka na karaniwan sa isang katawang wala ng buhay. Ngunit, hindi mapakali ang kanyang isipan. May kakaiba sa mga ito. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na magnifying glass. Isang instrumentong agam. Ang kanyang huling sandata ang rasyonalidad. Itinutok niya ito sa marka sa pulsong bata. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa paktibong kanyang puso. Hindi ito simpleng pasa. Sa ilalim ng balat, nakita niya ang isang masalimot na padraw. Parang isang web ng napakanipis na malinya. Na nagsasanga-sanga na parang ugat ng isang halaman o mahiblang ang isang dahon. Ang mga marka ay may buhay. May disenyo. Isang disenyo na tila bakas ng malilit na baging na gumapang at humigop ng buhay mula sa loop. Mabilis niyang sinuri ang sakong. At ganun din ang kanyang nakita. Isang nakakatakot na selyoeng kalikasan sa isang lugar kung saan hindi ito dapat naroon. Sa sandaling iyon, ang huling hiblang kanyang pag-alinlangan ay naputol. Ang lahat ng kanyang teorya, lahat ng kanyang siyentipikong paliwanag, ay gumuho at naging abo. Hindi ito sakit. Hindi ito virus. Hindi ito bakterya. Ito ay isang bagay na mas matanda. Isang bagay na mas primal. Ito ay isang pag-aani. Ang alamat ay totoo. Ang kwento ni Lola Elara ay totoo. At ang batang ito, si Lito, ay ang unang bunga na pinitas. Napatayo si Marco. Napaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa dingding na sawali. Nabitawan niya ang kanyang magnifying glass. Ang kanyang pahinga ay mabigat at mabilis. Tumingin siya sa kanyang makamay na sinanay upang magligtas ng buhay. Ngunit sa gabing ito, wala silang nagawa kundi maging saksi sa isang pagnanakaw ng kaluluwa. Lumabas siyang kubo, nasusuka, nanginginig. Ang sikat ng araw ay tila masyadong maliwanag, masyadong mapanghusga. Ang kanyang paningin ay lumabo, at ang tanging malinaw na nakikita niya sa kabilangang bukirin ay ang madilim na silweta ng dambuhalang punong balete. Hindi na ito isang puno sa kanyang paningin. Ito na ngayon ay isang nilalang, isang nakabang na Diyos. Ang sanhi nga lahat ng pakdurusa, ang kanyang pakalinlangan ay ganap ng nawala, pinalitan ng isang malamig at matigas na katotohanan, at isang bagong, nakapangingilabot na tanong, paano mo lalabanan ang isang sakit na hindi mo maintindihan? Ang pagkamatay ni Lito ay isang malakas na sampal sa mukha ni Marco. Isang sampal na gumising sa kanya mula sa mahimbing na pagkakatulo sa loob kanyang mundong aham. Ang bawat hiblangang kanyang pagkatao ay nasasaktan. Ang kanyang pagiging doktor ay puno ng kasalanan sa pakabigong iligtas ang isang buhay, at ang kanyang pagiging tao ay punong takot sa kalamang hindi isang sakit ang kanyang kalaban. Ang pag-alinlangan ay napalitan ng isang mapanganib na katiyakan. Hindi na niya hinahanap ang ano, dahil alam na niya. Ang hinahanap niya ngayon ay ang paano-paano lalabanan ang isang nilalang na ang mismong pag-iral ay sumisira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Alam niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kailangan niya ngang isang taong nakakaintindi sa kaluluwang na yon. Isang taong lumaki sa mga aninongang nga alamat na ngayon ay napatunayan niyang totoo. Kailangan niya si Thomas. Natakpuan niya si Thomas sa may bukirin. Nakayos na mapilapil na sinira ng nakaraang bayo. Ang mukhang binata ay malungkot. Ang balitang pagkamatay ni Lito ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. At kasama nito ang mas pinalakas na bulungan tungkol sa sumpa. Nang makita ni Thomas si Marco na papalapit, isang bakas ng takot ang gumuhit sa kanyang mukha. "Do, bati niya." Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Kailangan ko ang tulong mo," diretsong sabi ni Marco. "Walang paligoy-ligoy. Samahan mo ako. Kailangan nating puntahan ang puno." Biglang namutla si Thomas at napaatras. "Ano, Dok? Na bibiro ka ba? Kamamatay lang ni Lito." Sinasabi ngang mamatatanda na nagsimula na ang anihan. Ang paglapit sa punong iyon ngayon ay parang pagpapakamatay. "Hindi ako nagbibiro, Thomas," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng bigat. Hinawakan niya sa balikat ang kaibigan at tinitigan ito ng diretso sa mata.
At hindi na ito isang kwento para sa akin. Tama ka? Tama kayong lahat? Kagabi, bago mamatay si Lito, nagsalita siya. At hindi kanya ang boses. May nakita rin ako sa katawan niya. Mga marka, parang mga ugat ng halaman, Tomas. Mga ugat na kumukuhang buhay. Ang bawat salita ni Marco ay puno ng katotohanan at takot. Isang takot na ngayon ay pareho na nilang nararamdaman. Nakita ni Tomas ang pagbabago kay Marco, ang dating mayabang na doktor na naniniwala lamang sa kanyang maaklat ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang taong nakakitang, multo at desperadong naghahanap ng paraan para labanan ito. Ang ibinahaging takot na iyon ang nakpatibay sa loob ni Tomas. Tumango siya kahit ang kanyang buong katawan ay sumisigaw ng pagtutol. Kinabukasan, habang ang araw ay nasa katanghalian, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay. Pinili nila ang oras na pinakamaliwanag sa ilalim ng paniniwalang ang sikat ng araw ay may kapangyarihang magtaboy sa kadiliman. Sa simula, ang kagubatan ay normal. Puno itong buhay ang huni nga ibon, ang ingay ng makulisap, ang sayong nga madahon sa hangin. Ngunit habang lumalapit sila sa lugar na kinaroroonan ng dambuhalang balete, isang kakaibang pagbabago ang kanilang naramdaman. Unti-unting humina ang matunok. Ang huni ng mga ibon ay napalitan ng katahimikan. Maging ang makulisap ay tila tumigil sa pag-ingay, hanggang sa ang tanging naririnig na lamang nila ay ang kaluskos ng kanilang mapaasa matuyong dahon at ang malakas na pakabok ng kanilang madibdib. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Kasabay ng pagkawalang tunok ay ang pagbabago sa temperatura. Ang dating maalinsangang hangin ng kagubatan ay napalitang ng isang malamig at mabigat na hangin na tila humihinga sila sa loob ng isang libingan. Nararamdaman mo ba iyon? Dok, bulong ni Tomas. Ang kanyang hininga ay nagiging singaw. Tumango lang si Marco. Ang kanyang nga mata ay abala sa pakskan sa paligid. Ang pakiramdam na pinagmamasdan sila ay hindi may kakaila. Bawat puno ay tila may mukha. Bawat anino ay tila may anyo. At sa wakas, natanaw na nila ito. Ang punong balete ay nakatayo sa isang maliit na kalbo sa gitna ng gubat. Ngunit hindi ito tulad ng ibang puno. Ito ay isang halimaw na gawa sa kahoy at dahon. Ang katawan nito ay napakalaki at buhol-buhol. Ang balat nito ay kulay abo at kulubot na parang balat ng isang sinaunang reptilya. Ang masanga nito ay tilam nga braso ng isang higanteng nag-iinat patungo sa kalangitan. At ang makapal na dahon nito ay lumilikang ang isang permanenteng takip silim sa ilalim nito, kung saan walang sinak ng araw na nakakatagos. Ang pinaka nakatatakot ay ang libo-libong mabaging na nakabitin mula sa masanga nito, na parang mahabang buhok o tulad ng naisip ni Marco. Parang mga daliring payat na handang dumalot sa sinumang maglalakaslop na pumasok sa teritoryo nito. Hindi sila direktang lumapit sa puno. Nanatili sila sa gilid ng kalbo, sa lugar kung saan nagsisimulang mamatay ang mga halaman. Napansin ni Marco ang isang perpektong bilog sa palibot ng puno kung saan walang anumang tumutubo. Ang lupa ay tuyo, bitak-bitak, at may kulay ng abo. Dito sila nag-alay nun, sabi ni Tomas. Itinuturo ang naugat ng puno na parang higanteng ahas na gumagapang sa ibabaw ng lupa. Sa pagitan ng naugat, nakakita sila ng bakas ng nakaraan. Nga basak na banga na halos lamunin ng lupa. Nga butong hayop na nangingitim na sa katagalan. Nga kupas na laso na nakatali sa mga sanga. Ang kanilang nga kulay ay halos hindi na makilala. Ito ang alabingang isang nakalimutang ritual. Ang multongang isang nasirang kasunduan. Habang tinitingnan ni Marco ang lahat na ito, isang malakas na enerhiya ang kanyang naramdaman na namumula sa puno, isang enerhiya na malamig, masama, at higit sa lahat, gutom. Tila ito humihinga, isang mabagal at malalim na pahinga na nagpapayanig sa lupa sa ilalim ng kanilang mapaa. Biglang umihip ang isang malakas at malamig na hangin mula sa ilalim ng puno, at kasama nito ang isang tunok, isang mahabang, malungkot na tunok na parang isang buntong hininga, o isang ungol ngang isang naghihirap na nilalang. Iyon na ang hudyat para sa kanila. Walang nagsalita. Nakatinginan lamang sila. At sa mamatang isa't isa ay nakita nila ang parehong takot. Mabilis silang tumalikot at halos patakbong umalis sa lugar na iyon.
Hindi sila huminto hanggang sa muli nilang marinig ang huninga, ibon at maramdaman ang init ng araw sa kanilang mabalat. Pagbalik nila sa baryo, pagod at nanginginig pa rin. Naupo sila sa ilalim ng isang punong mangga, malayo sa kanilang sinisiyasat. Ang kanilang takot ay nandun pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong determinasyon. Ang kanilang nakita ay nag-alis ng lahat ng natitirang pakdududa. Toto nga, sabi ni Marco, na tila kinukumpirma ito sa kanyang sarili. Lahat ng ito ay totoo. Tumingin siya kay Thomas. Ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag, isang liwanag ng isang taong natakpuan na ang kanyang kalaban. Kailangan nating malaman kung paano ginawa ang ritual. Thomas, bawat detalye, bawat salita. Kailangan nating malaman kung paano ito pinipigilan. Ang doktor sa kanya ay hindi pa tuluyang namatay. Nagbago lamang ito ng anyo. Ang kanyang sistematikong pag-iisip ay nakahanap ng bagong problema na kailangang solusyonan. Isang problemang hindi na tungkol sa mga mikrobyo, kundi sa mga sinaunang kasunduan at nagugutom na mga espiritu. Ang bigat ng kanilang natuklasan sa paanan ng balete ay parang isang malaking bato na kanilang pinasan pabalik sa nayon. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong isang bagong damdamin, ang pangangailangan ng kaalaman. Para kay Marco, ang problema ay nagbago ng anyo mula sa isang medikal na kaso. Ito'y naging isang makasaysayang palaisipan. Kung ang sakit na ito ay siklika, tulad ng sinabi ni Lola Elara at pinatunayan ng kanilang nakita, kung gayon dapat ay mayroon itong nga bakas sa kasaysayan ng nayon. Hindi sapat ang alaala lang, Thomas. Paliwanag ni Marco habang nakaupo sila sa loob ng kanyang klinika. Ang mapang ng baryo ay nakalatak sa kanyang mesa. Ang alaala ng tao ay nagbabago, kumukupas. Kailangan natin ng isang bagay na permanente, isang bagay na nakasulat, matala, marekord, kahit ano. Nakamot ng ulo si Thomas. Wala tayong ganyan dito, Dok. Ang munisipyo ng baryo ay bago lang. At karamihan sa mga matatanda ay hindi marunong sumulat. Sandaling nag-isip si Marco, ang kanyang nga mata ay lumibot sa paligid hanggang sa mahagip ng kanyang tingin ang malit at lumang kapilya sa kabilang dulo nayon. Ang puting pintura nito ay natutuklap na. Ang simbahan, sabi niya, bawat simbahan, kahit gaano kalit, ay mayroong talaan. Talaan ng binyak, kasal, at libing. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Thomas. Ang ideya ng paghahalungkat sa nga talaan ng nga patay ay hindi kaaya-aya. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Marco, wala siyang nagawa kundi tumango. Ang lumang kapilya ng San Ildefonso ay bihirang gamitin, binubuksan lamang tuwing may espesyal na okasyon. Ang tagapag-alaga nito, isang matandang babae na nakngangalang Aling Sion, ay nagtatakaman ay pinahintulutan din silang pumasok sa maliit na silid sa likod ng altar. Ang lugar ay isang bodega ng manakalimutan, amoy ng alikabok, lumang papel, at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanila. Ang tanging liwanag ay nakmumula sa isang maliit na bintanang punong agif. Nakasalansan sa mga estante ang lumang libro ng parokya. Ang kanilang nga pahina ay naninilaw at marurupok na. Habang si Thomas ay abala sa pag-alis ng nga sapot ng gagamba, sinimulan ni Marco ang sistematikong paghahanap. Binuklat niya ang talaan ng libing, naghahanap nga taon kung saan biglang tumaas ang bilang ng manamamatay, lalo na sa nga bata at matatanda, at natakpuan niya ito. Isang seksyon, 50 taon na ang nakalipas, kung saan halos kalahati ngang isang pahina ay napuno nga pangalan, lahat ay namatay sa loob lamang ng 2 buwan, sa tabi ng kanilang nga pangalan, sa tsolom ng sanhi ng kamatayan, isang salita lamang ang paulit-ulit na nakasulat, panghihina. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng isang lumang estante, nakita niya ang isang maliit na baul na kahoy. Pagbukas niya rito, natakpuan niya ang isang itim na kwadernong nababalutan ng katat. Ang nga pahina nito ay protektado mula sa pakasirang panahon. Hindi ito isang opisyal na talaan. Ito ay isang personal na diurnal. At sa unang pahina, nakasulat sa magandang ngunit nanginginig na sulat kamay ang pangalan, Padre Ignacio de la Cruz, 1952. Thomas, halika rito. Tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Maingat niyang binuklat ang diurnal.
Ang nasinulat ay nasa lumang Tagalog, ngunit naiintindihan pa rin. Sinimulan ni Marco na basahin ng malakas ang ilang bahagi. Ika, 15 ng Abril, 1952. Dumating ako sa malayong baryo ng San Ildefonso. Ang mga tao ay mababait, ngunit sila inabubuhay pa rin sa aninong ang paganismo. Ang kanilang paggalang sa dambuhalang puno sa gubat ay higit pa sa respeto. Ito ay takot. Isang pamahiin na kailangan kong burahin sa tulong ng tunay na pananampalataya. Nakatinginan sina Marco at Tomas. Katulad mo, Dok, mahinang sabi ni Tomas. Nagpatuloy si Marco sa pagbasa. Lumakto siya sa ilang mapahina. Ika, 10 na Mayo, 1952. Isang kakaibang sakit ang kumakalat. Ang mabata at matatanda ang tinatamaan. Sila'y nanghihina ng walang laknat o anumang sugat. Pinayuhan ko sila na pakuluan ang kanilang tubig at magdasal sa mahal na birhen. Ngunit ang sakit ay patuloy na kumakalat na parang isang salot na hindi nakikita. Ang sulat kamay ng pari ay nagsimulang maging mas magulo sa masumunod na pahina. Isang testamento ang kanyang lumalaking desperasyon. Ika, 2 Hunyo, 1952, 2 na ang namatay ngayong linggo. Ang aking kaalaman sa medisina ay limitado at ang aking nadasal ay tila hindi dinirinig. Nagsisimula akong magduda. Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan? Ang matatanda sa nayon ay lumalapit sa akin. Pilit na sinasabi na ito ay ang galit na tagabantay. Ipinagtatabuyan ko sila, ngunit sa gabi, sa aking pag-isa, ang kanilang salita ay bumabalik na parang lason sa aking isipan. Nararamdaman ko ang nararamdaman niya, Tomas, bulong ni Marco, ang kawalang ng pag-asa. At sa wakas, dumating sila sa pinakamahalagang bahagi. Ang sulat kamay ni Padre Ignacio ay kalmado na muli, ngunit isang kalmadong dalangang paksuko at pagtanggap. Ika, 15 ng Hunyo, 1952. Natalo na ako. O marahil, ngayon pa lang ako namulat. Kinausap ko si Aposelia, ang pinakamatandang manggagamot sa nayon. Sinabi niya sa akin ang lahat. Hindi ko ito lubusang pinaniniwalaan, ngunit wala ng ibang pag-asa. Isusulat ko rito ang madetalyengan nilang ritual, hindi bilang isang mananampalataya, kundi bilang isang tagapagtalangang kasaysayan. Sakaling ang kaalamang ito ay muling kailanganin sa hinaharap, huminga ng malalim si Marco bago basahin ang sumunod na talata. Ito na ang kanilang hinahanap. Ang rituang pagpapahinuhot, kailangan itong ganapin sa gabing ang bagong buwan, kung kailan ang tabing sa pagitan ng dalawang mundo ay pinakamanipis. Ang maalay ay dapat nadalisay, isang tandang na puti na walang anumang kapintasan, upang sumimbolo sa bagong buhay. 7 uring lamang ugat na inanimula sa lupang San Ildefonso bilang pakilala sa biyayang lupa, isang tapayang ng alak na bigas na tinimpla sa lupngang 7 araw at 7 gabi. Ang nga ito ay ilalatak sa isang puting tela sa panan ng puno. Mayroon tayong lahat niyan dito, Dok, sabi ni Tomas. Ngunit may kasunod pa, ang awit dasal. Habang iniaalay ang regalo, isang awit dasal ang kailangang bikasin ng sabay-sabay ng pinunong nayon. Ito ang salitang sinulat ni Aposelia para sa akin. O dakilang espiritu, bantay nga aming lupain. Mula sa maugat hanggang sa madahon, dinggin ang aming hinaing. Tanggapin ang aming munting alay, isang tanda ng paggalang at pagsisisi. Ang iyong uhaw ay iyong pawiin, ang aming buhay ay iyong palakpasin. Ang kasunduan ay aming binabago, ang balanse ay ibinabalik namin sa iyo, at ang huling bahagi ay isang babala. Babala. Sinabi ni Apostoliana ang espiritu ay hindi basta-bastang tatanggap na alay. Susubukin nito ang kanilang pananampalataya. Magpapakita ito ng mapangitay ng takot. Gagamitin nito ang hangin at ang maanino upang takutin sila. Sinumang magpakita ng pag-alinlangan ay maglalagay sa panganib sa buong ritual. Ang katatagan ng puso ang tanging sandata laban sa galit ng tagabantay. Isinara ni Marco ang diurnal. Ang alikabo sa hangin ay tila mga kumikinang na ginto sa sina ng papalubo na araw na tumatago sa bintana. Hawak na niya ngayon ang isang mapa, isang blueprint para sa isang imposible at nakakatakot na gawain. Sabi ko na nga ba, Dok? Ito na iyon! Sabi ni Tomas, ang kanyang boses ay pinalalong takot at pagkamangha. Hindi sumagot si Marco.
Tinitigan niya ang diurnal na nasa kanyang nga kamay. Nakaramdam siyang isang kakaibang koneksyon sa paring matagal nang pumanaw dalawang lalaki ngang aham at pananampalataya na parehong napilitang harapin ang isang katotohanang higit pa sa kanilang pangunawa. Ang pag-asa ay nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib. Ngunit ito'y isang pag-asang may halong lason ng takot. Alam na niya kung ano ang kailangan nilang gawin. Ang tanong na lamang ay kung mayroon ba silang sapat na lakas ng loob upang isagawa ito. Ang diurnal ni Padre Ignacio ay parang isang sulo sa kamay ni Marco, isang maliit na liwanag sa gitna ng isang napakalawa na kadiliman. Ngunit alam niyang ang liwanag na ito ay wala ring silbi kung mananatili itong nakatago. Kailangan itong makita ng buong nayon. Kailangan nitong silawin ang pagmamatigas ng kanilang pinuno. Sa tulong ni Tomas, ipinatawag niya ang lahat ng taga-baryo San Ildefonso para sa isang kagyat na pulong sa bulwagan. Ang gabi ay malamig at ang hangin ay tila bumubulong ng mababala. Naktipon ang matao, ang kanilang mamukha ay pinahalong takot, pagod at pagdududa. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Lola Elara. Ang kanyang presensya ay isang buhay na testamento sa mga kwentong malapit ng isalaysay ni Marco. Tumayo si Marco sa harap nilang lahat, hawak ang lumang diurnal. Ang dating kumpiyansa ngang, isang doktor na nakabase sa agam ay napalitan ngang, isang kabang may halong determinasyon ngang isang taong nakakitang imposible. Huminga siya ng malalim. Magandang gabi sa inyong lahat, simula niya. Ang kanyang boses ay umalingaw sa tahimik na bulwagan. Kilala niyo ako bilang inyong doktor. Ipinangako ko sa inyo na gagawin ko ang lahat para mapanatili kayong malusog at ligtas. Ngunit sa harap ninyong lahat, inamin ko, nabigo ako. Isang bulungan ang kumalat sa mataw. Nabigo ako, pakulit ni Marco, mas malakas ngayon. Dahil ang kalaban natin ay hindi isang sakit na kayang gamutin ng aking magamot. Ito ay isang bagay na mas matanda. Isang bagay na hindi sumusunod sa mga batas ng siyensya. Ikinuwento niya ang lahat, ang kanyang naranasan sa tabi ng higaan ni Lito, ang boses na hindi sa bata, at ang pinakamahalaga, ang kanyang natuklasan sa katawan nito. May manggamarka sa kanyang balat, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa alaala, manggamarkang parang manggaugat ng halaman, manggamarkang patunay na ang buhay niya ay hindi nawala, kundi kinuha. Itinaas niya ang diurnal. At hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Binasa niya ng malakas ang sinulat ni Padre Ignacio, ang pagdating ng sakit, ang kabiguan ng dasal at medisina, at ang detalyadong paglalarawan ng ritual na nagligtas sa nayon 50 taon na ang nakalipas. Nang matapos siya, ang bulwagan ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan, ngunit hindi ito nagtagal. Kuwentong kutsero, isang tinik ang sumigaw mula sa likuran. Nababalif na ang doktor. Pinapaniwala niya tayo sa mapamahiin dahil hindi niya magamot ang simpleng trangkaso. Biglang tumayo si Kapitan Julio. Ang kanyang muka ay matigas at punong galit. Katahimikan, sigaw niya, at ang lahat ay tumahimik. Hinarap niya si Marco. Doktor, nirerespeto ko ang iyong propesyon. Sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Ngunit ang iyong sinasabi ay kahibangan. Dala lamang iyan ng pagod at pressure. Pinapatulan mo ang makuwento ng matatanda para pagtakpan ang iyong sariling kakulangan. Hindi ito kakulangan, Kapitan, matatak na sagot ni Marco. Ito ay pagtanggap sa katotohanan, kahit gaano pa ito kahirap paniwalaan. Ang ebidensya ay nasa harapan na natin na samga namatay, nasa diurnal na ito, isang lumang diurnal ng isang paring dayuhan na marahil ay naapektuhan din ng takot at kamangmangan ng panahong iyon. Pangungutya ng Kapitan. Iyan ba ang ebidensya mo? Marco, ginugulo mo ang isipan ng aking mga kababaryo. Nakakalat kang takot at pamahiin sa panahong ang kailangan natin ay kalmado at lohikal na pag-isip. Nag-init ang ulo ni Marco. At ano ang nagawa ng lohikal na pag-isip mo, Kapitan? Ilan pa ang kailangang mamatay bago mo buksan ang iyong mamata? Si Lolo Kiko? Si Lito? Sino ang susunod? Ang bulwagan ay nahati. Ang mamatatanda ay nagsimulang magbulungan. Tumatango sama sinasabi ni Marco ay sumusulyap kay Lola Elara na nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na tila nagdarasal. Ang manakababata naman ay umiling, naniniwala sa kanilang kapitan
Sa lohika at sa modernong panahon, ang tensyon ay halos hiniwa sa hangin. Wala tayong gagawing ritual. Deklara ni Kapitan Julio. Ang kanyang boses ay pinal. Ang kailangan natin ay mas maraming gamot, mas malinis na tubig, at pag-ingat. Hindi maawit at alis sa isang puno. Tapos na ang pulong na ito. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang nakapangingilabot na sigaw ang pumunit sa tensyon sa loob ng bulwagan. Lahat ay napalingon sa likuran. Isang babae ang patakbong lumapit sa gitna. Ang kanyang mukha ay punong luha at takot. Ito ay si Aling Marta, ang asawa ni Kapitan Julio. Julio, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basak. Si Miguel, ang anak natin. Nanigas si Kapitan Julio sa kanyang kinatatayuan. Anong nangyayari kay Miguel? Hindi ko alam. Sabing ginang. Habang humahagulgol, kanina lang ay naglalaro siya. Ngayon, nakahiga na lamang siya. Hindi makapagsalita. Nanlalamig ang kanyang katawan. Julio! Katulad ng mga nauna. Ang nga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok sa sikmurang ang kapitan. Ang kanyang pagiging pinuno, ang kanyang pagiging rasyonal, ang kanyang pagmamatigas lahat ay gumuho sa isang iglap. Wala nang natira kundi ang purong takot ng isang ama. Walang sinabi, tumakbo siya palabas ng bulwagan, patungo sa kanilang bahay. Ang buong na yon, kasama si Marco at Lola Elara, ay sumunod sa kanya. Ang kanilang mapagtatalo ay kinalimutan na. Ang kanilang takot ngayon ay isa. Ang bahayang kapitan ang pinakamalaki sa nayon. Ngunit sa sandaling iyon, tila ito napakalit at punong dilim. Sa sahig sa isang banik nakahiga ang kanyang anak na si Miguel. Ang dating masiglang bata ay maputla, ang kanyang nga mata ay nakapikit, at ang kanyang pahinga ay mababaw. Dinamani Marco ang kanyang pulso mabagal at mahina, parehong-pareho. Lumuhod si Kapitan Julio sa tabing ng kanyang anak. Hinawakan niya ang malamig na kamay nito. Ang matapang na pinuno ng San Ildefonso ay isa na lamang desperadong ama. Ang kanyang nga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin, at ang kanyang nga mata, na punong luha at pakatalo, ay naktama sa mamata ni Marco. Sa mamatang iyon, nakita ni Marco ang paksuko. Ang lahat ng pagmamataas ay wala na. Ang lahat ng pag-alinlangan ay pinalitan ng isang nakabibinging pagsisisi. Tumingin si Kapitan Julio mula kay Marco patungo kay Lola Elara, na nakatayo sa may pintuan na parang isang anino ngang sinaunang kaalaman. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay nagsalita siya, ay isang basak na bulong. Gawin ninyo, sabi niya. Ang bawat salita ay tila isang piraso ngang kanyang dinurok na puso. Gawin ninyo ang lahat ng kailangan. Tumingin siyang muli sa kanyang anak at idinuktong sa isang halos hindi marinig na tinig. Iligtas niyo lang ang anak ko. Ang paksuko ni Kapitan Julio ay isang senyales na nagpabago sa agos ng takot sa San Ildefonso. Ang dating watak-watak na komunidad na nalulunod sa kani-kanilang desperasyon ay biglang nakaroon ng isang layunin. Ang diurnal ni Padre Ignacio ang naging kanilang mapa, at si Lola Elara, na dati isang anino lamang ng karaan, ang naging kanilang general. Ang karera laban sa oras ay nagsimula na. Bawat araw na lumilipas, ang kalagayan ni Miguel at ng iba pang may sakit ay lalong lumuluba. Ang kanilang makatawan ay tila makanilang mas mabilis na naupos, at ang kanilang pahina ay isang malupit na paalala na ang gabingang bagong buwan ang kanilang tanging pag-asa ay kailangan nilang abutin. Sa ilalim ng patnubay ni Lola Elara, ang buwang na yon ay kumilos. Siya ang nagsasabi ng mga dapat gawin. Ang kanyang boses na dati mahina ay puno na ngayon ng autoridad na ipinakalop ng sinaunang kaalaman. Si Marco ang naging kanyang kanang kamay. Ang kanyang kaalaman sa siyensya ay nakaroon ng bagong silbi. Tinitiyak niyang malinis at walang kontaminasyon ang magagamitin sa ritual, at siya rin ang nakalaga sa mamay sakit. Sinusubukang palakasin ang kanilang katawan kahit alam niyang hindi. Iyon ang tunay na lunas. Ang una at pinakamahirap na gawain ay ang paghahanap sa maalay. Ang tandang na puti ay dapat walang kahit isang batik ngang ibang kulay, paliwanag ni Lola Elara. Dahil ito ang sumisimbolo sa kadalisayan ng ating intensyon. Nahanap ang makalalakihan sa bawat sulok na yon, at sa huli, sa kulungan ng isang matandang magsasaka, natagpuan nila ang isang tandang na nagniningning sa kaputian.
Ang palong nito ay parang isang pulang korona, isang maliit na sinang ng pag-asa ang sumilay sa komunidad. Si Tomas, kasama ang ilang matatapang na binata, ang naatasang maganap ng 7 uring ang lamang ugat. Sila ay pumasok sa gubat, dala ang kanilang mapala at isang malaking takot. Sa bawat pahukay nila sa lupa, tila sila humihinging pahintulot. Ang gubat na dati kanilang palaruan ay tila nakbago ang anyo, naging isang lugar na puno ng misteryo at panganib. Ngunit sa kanilang pagkakaisa, natakpuan nila ang lahat, ang ube, kamote, gabi, at iba pang ugat na nakasulat sa diurnal. Ang makababayhan naman sa pangunguna ng asawa ni Kapitan Julio, ang gumawa ng alak na bigas. Ang bawat hakbang ay kanilang sinunot ng may kabanalan ang pahugas ng bigas sa tubig bukal, ang pagpapakulo nito sa malinis na palayok, at ang paglalagay ng pampaasa habang nagdarasal ng mga taimtim na panalangin. Ngunit habang sila'y naghahanda, tila naramdaman ng espiritu ng balete ang kanilang nabalak. Ang lupaing kanilang ginagalawan ay nagsimulang lumaban. Habang nahuhukay sina Tomas sa gubat, ang lupang dati malambot ay biglang tumigas na parang bato, na halos makasira sa kanilang makagamitan. Isang biglang ipo-ipo ang namuo mula sa kawalan at itinangay ang ilan sa manaani na nilang ugat, napilitin silang mahanap muli. Sa nayon, ang apoy sa ilalim ng palayok para sa alak na bigas ay 3 beses na namatay ng walang dahilan, kahit walang malakas na hangin. Ang mababae ay nakatinginan, ang takot ay gumuhit sa kanilang mamuha. Alam niya, bulong ng isa. Alam niyang lalabanan natin siya. Sa gabi, ang pagpaparamdam ay mas lumalakas. Ang dating mahinang bulong ng hangin ay naging mangga malinaw na salita, mangga pangungutya at mangga babala na gumigising sa mga tao mula sa kanilang mahimbing na pagkakatulog. Ang maanino sa paligid ay tila nakakaroon ng sariling buhay, sumasayaw at kumikilos sa masulok ng kanilang mamata. Isang gabi, lahat ng aso sa baryo ay sabay-sabay na tumahol at umalulong. Lahat ay nakatingin sa iisang direksyon, sa direksyon ng dambuhalang puno sa gitna ng kadiliman. Ang takot ay nagsimulang manuot muli sa puso ng taga-nayon. May ilan na gustong umatras, sinasabing mas mabuti nang tanggapin ang kanilang kapalaran kaysa galitin palalo ang isang makapangyarihang nilalang. Ngunit si Kapitan Julio, ang dating pinuno ng skeptiko, ang siya ngayong naging haligi ng kanilang determinasyon. Sa bawat pagina ng kanyang anak na si Miguel, lalong tumitibay ang kanyang loob. Hindi tayo susuko. Sigaw niya sa isang pagpupulong. Ang ating maninuno ay nagtagumpay noon, magtatagumpay din tayo ngayon. Ang pag-atras ngayon ay pag-abandona sa ating mga anak. Dumating ang araw ng bagong buwan. Ang langit ay walang bituin. Isang perpektong itim na kumot na nagbabadya ng isang sagradong gabi. Ang lahat ng paghahanda ay tapos na. Ang puting tandang ay nasa isang malinis na hawla. Ang 7 lamang ugat ay nakahain sa isang bilaw na nilatagan ng dahon ng saging. Ang tapayan ng alak na bigas ay selyado at naghihintay. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong San Ildefonso. Ang bawat pamilya ay nasalok ng kani-kanilang bahay, nakdarasal, naghihintay, pagsapit ng takip silim. Naktipon ang nanapili para sa ritual sa gilid ng nayon. Si Lola Elara ang kanilang gabay. Si Marco ang tulay sa pagitan ng luma at bagong mundo. Si Kapitan Julio ang pinunong natutong yumuko. At si Tomas bilang kinatawa ng kabataan at katapangan. Nakatayo sila, nakatingin sa madilim na gubat kung saan nakaabang ang kanilang kalaban. Ang hangin ay malamig at hindi gumagalaw. Ang buong kalikasan ay tila humihinga ng malalim, nakabang sa magaganap na laban. Inilagay ni Lola Elara ang kanyang kamay sa balikat ni Marco at pagkatapos ay kay Kapitan Julio. Ang gabing ito ang magpapasiya sa ating kapalaran. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang bundok. Anuman ang inyong makita, anuman ang inyong marinig, huwag kayong mag-aalinlangan. Ang ating pananampalataya ang ating magiging kalasag. Ang ating pagkakaisa ang ating magiging espada. Huwag kayong bibitaf. Tumingin sila sa isa't isa. Isang malit na grupo ng mamortal na haharap sa isang sinaunang Diyos. Ang kanilang nga puso ay punong takot, ngunit sa ilalim nito, isang malit na apoy ngang pag-asa ang nagsisimulang magliyap. Ang gabi ay bata pa, at ang laban para sa kaluluwang San Ildefonso ay malapit ng magsimula.
Ang gabi ngayon bagong buwan ay bumabe sa San Ildefonso na walang dalani sang bituin. Ang kadiliman ay ganap at malalim, tila kinakain ang anumang liwanag na magtangkang sumilip. Ito ang gabing pinakahihintay at kinatatakutan nilang lahat. Dala ang isang gasera na nagsisilbing kanilang tanging liwanag. Ang maliit na grupo ay nagsimulang maglakad patungo sa puso ang kagubatan. Si Lola Elara ang nangunguna, ang kanyang bawat hakbang ay mabagal ngunit tiyak na parang kabisado niya ang daan kahit sa pinakamatinding dilim. Sumusunod sa kanya si Marco, mahigpit ang hawak sa gasera. Ang liwanag nito ay lumilika ng sumasayaw na anino na tila mamultong nakmamasid sa kanila. Nasa likuran niya si Kapitan Julio. Ang muha ay isang maskara ng determinasyon na pilit na itinatago ang takot ng isang ama. At sa huli ay si Thomas. Ang kanyang makamay ay makadaop sa pagdarasal habang papalapit sila sa kinaroroonan ng balete. Ang pamilyar na katahimikan at lamig ay muling bumalot sa kanila. Ngunit ngayon, mas matindi, mas mapangapi. Bawat kaluskos ng dahon, bawat huning kulisap sa malayo, ay tila isang babala. Narating nila ang panan ng puno. Sa dilim, ang dambuhalang balete ay mas nakakatakot pa. Hindi na ito isang puno, kundi isang bundok ng kadiliman, isang Diyos na nagagalit at nakaabang. Maingat nilang inilatak sa tuyong lupa ang isang malinis na puting tela. Isa-isa, inilagay ni Kapitan Julio ang ngaalay, ang maningning na puting tandang, ang 7 uring na lamang ugat, at ang tapayan ng alat na bigas. Bawat kilos nila ay mabagal at punong ang pagalang. Nang may handa na ang lahat, huminga ng malalim si Lola Elara. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Dumating na ang oras. Sabi niya, anuman ang mangyari, huwag kayong bibitiw sa inyong pananampalataya. Pumikit siya at nagsimulang bikasin ang sinaunang dasal na natutunan ni Marco mula sa diurnal. Ang kanyang boses sa simula ay mahina, ay unti-unting lumakas, punong kapangyarihan na tila hindi galing sa isang matandang babae, kundi mula sa lupa mismo. O, dakilang espiritu, bantay nga aming lupain, mula sa maugat hanggang sa madahon, dinggin ang aming hinaing. Sa simula, walang nangyari. Ngunit nang ulitin niya ang pangalawang linya, isang biglaang ihip ng hangin ang nakmula sa puno, isang hanging napakalamig at may dalang amoy ng basang lupa at pakabulok. Pilit nitong pinapatay ang apoy ng gasera, ngunit mabilis itong tinakpan ni Marco gamit ang kanyang katawan. Nagsimulang umugoy ng malakas ang nga nakabiting baging ng puno na parang ngabuhok nga isang nagagalit na higante. Lumakas ang hangin, naging isang sigaw, at kasabay nito ay ang matuno na nakapangingilabot mahikbi nga nawawalang kaluluwa. Mahalahak na punong ang pangungutya. Huwag kayong makinig, sigaw ni Marco. Gusto niya tayong takutin, ngunit ang espiritu ay hindi patapos. Ang maanino sa paligid nila ay nagsimulang kumilos. Ang anino ng masanga ay naging parang makamay na may matutulis na kuko. Ang anino ng gaugat ay naging parang mga ahas na gumagapang palapit sa kanila. Pagkatapos ay sinimulan ng espiritu ang pag-atake sa kanilang nga isipan. Biglang napasigaw si Kapitan Julio at napaluhot. Miguel! Anak ko! Tumingin si Marco sa direksyon na tinitingnan ng kapitan. Sa isang iglap, nakita niya ito isang pangitain ng batang si Miguel. Nakahiga at tilawala ng buhay. Ang kanyang bibig ay bumubulong ng itay. Bakit? Pinabayaan. Niyo? Ako? Kapitan, huwag! Sigaw ni Marco. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ng kapitan. Pangitain lang yan. Isang panlilin lang. Ang anak mo ay ligtas sa inyong bahay. Naghihintay sa iyong pagbabalik? Lumaban ka! Ang mga salita ni Marco, punong lohika at katotohanan, ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-apoy na takot ng kapitan. Kumurap si Julio at ang pangitain ay nawala. Ngunit ang takot ay nanatili. Si Marco mismo ay nakaramdam din ng atake. Narinig niya ang boses ni Lito bumubulong sa kanyang tainga. Doktor, bakit? Hindi. Esamo ako. Niligtas. Kinagat ni Marco ang kanyang labi hanggang sa makdugo para lamang manatiling nakatutok sa kasalukuyan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lola Elara ay hindi natinak. Patuloy siya sa kanyang pagawit dasal. Ang kanyang boses ay nanginginig na dahil sa pagod, ngunit hindi nababasak.
Ang bawat salita na kanyang binibikas ay parang isang kalasak na pumoprotekta sa kanila, ngunit ang lakas niya ay may hangganan. Napansin ni Marco na namumutla na ang matanda at ang kanyang pahinga ay bumibigat. Lumapit siya rito at inalalayan ito. Lola, kaya niyo pa ba? Kailangan nating tapusin, sagot ng matanda habang hinihingal. Inabutan siya ni Marco kaunting tubig. Ang eksena ay isang kakaibang pagsasanip ni Luma at bago ang matandang manggagamot na ginagabayan ng sinaunang kaalaman at ang modernong doktor na sumusuporta sa kanya gamit ang kanyang kaalaman sa pisikal na kalagayan ng tao. Tinipon ni Lola Elara ang kanyang natitirang lakas. Tumingin siya ng diretso sa madilim na katawan ng puno at isinigaw ang nahuling linya ng dasal. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo at kapangyarihan. Ang kasunduan ay aming binabago. Ang balance ay ibinabalik namin sa iyo. Pagkatapos ng huling salita, isang nakabibinging katahimikan ang gumalot sa paligid. At pagkatapos, mula sa puno, isang walang tunok na siga ang sumabog. Isang malakas na persa ng enerhiya ang tumama sa kanila, na parang isang malaking alon. Itinapon sila nito paatras. Ang apoy ng gasera ay tuluyang namatay, at nilamon sila ng ganap na kadiliman. Sa loob ng ilang sandaling iyon, ang tanging nararamdaman nila ay ang matinding lamig at ang pagtibok ng kanilang puso sa kanilang tainga. At pagkatapos, wala na. Dahan-dahan, ang lahat ay tumahimik. Ang hangin ay huminto. Ang mabulong ay nawala. Ang mabigat at mapang-aping pakiramdam ay unti-unting umalis, na parang isang laknat na biglang bumaba. Sa gitna ng dilim, narinig nila ang pag-scrap ng posporo. Si Marco, sa nanginginig na makamay, ay muling sinindihan ang gasera. Ang liwanag ay dahan-dahang bumalik at ipinakita nito ang eksena. Silang apat ay nakahandusay sa lupa, pagod na pagod, sugatan, ngunit buhay. Tumingin sila sa altar. Ang puting tela ay naroon pa rin, malinis. Ngunit ang lahat ng alay ang tandang. Ang ngalamang ugat, ang tapayan ng alak ay wala na. Naglaho na parang bula. At ang punong balete ay nakatayo pa rin, tahimik at hindi gumagalaw, na parang isang ordinaryong puno na natutulog sa gitna ng gabi. Ang labanan ay tapos na. Ngunit habang sila'y nakatingin sa isa't isa, ang tanong ay nananatili sa kanilang mamata. Nanalo ba sila? Ang paglalakad pabalik sa nayon ay isang paglalakbay na tila mas mahaba pa kaysa sa pagpunta. Ang kadiliman ay unti-unting naglalaho. Napapalitan ng isang kulay abong liwanag ang bukang liwewe. Ang gubat na kanina lamang ay isang lugar ng lagim ay tila huminahon na rin. Ang maibon ay nagsisimula ng umawit ng kanilang maunang himig. Ang apat na pagod na mandirigma ay inaalalayan ang isa't isa. Ang kanilang makatawan ay puno ng galos at pagod, ngunit ang kanilang espiritu ay magaan. Ang bigat sa kanilang paligid ay nawala na, ngunit ang tagumpay ay may kalakip na halaga. Si Lola Elara, ang nagsilbing kanilang ilaw sa kadiliman, ay halos hindi na makalakad. Ang lahat ng kanyang natitirang lakas ay ibinuhos niya sa ritual. Nakasandal siya ng husto kay Marco at Thomas. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang malabi. Nagtagumpay tayo? Bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina na parang ihip ng hangin. Ang kasunduan ay muling nabuo. Mananahimik na siya. Sa mahabang panahon, nang marating nila ang gilid ng nayon, kung saan nagsisimula na ang maunang kabahayan, huminto si Lola Elara. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila kay Thomas, na tinuring niyang apo, kay Kapitan Julio, na natutong magpakumbaba, at kay Marco, ang dayuhang naging kanilang tagapagligtas. Tandaan ninyo ito, sabi niya. Ang kanyang hininga ay unti-unti nang pumipiyok. Ang lupa ay may alaala. Huwag na ninyo itong muling kalimutan. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ipinikit niya ang kanyang mamata at sa isang payapang buntong hininga, ang matapang na puso ni Lola Elara ay tuluyan nang tumigil sa pagtibok. Namatay siya hindi sa takot o sakit, kundi sa kapayapaan ng isang misyon na kanyang natapos. Ang kanilang pagluluksa ay hindi nagtagal. Dahil sa pagsikat ng araw, isang himala ang nagsimulang kumalat sa San Ildefonso. Unang dumating ang balita mula sa bahay ng kapitan. Si Miguel, na ilang oras na lamang ang itatagal, ay biglang nagising.
Ang kulay ay bumalik sa kanyang mapisngi, at ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay tubig. Ang iyang kagalakan mula sa pamilyang kapitan ay narinig sa buong nayon. Nagmamadaling tumakbo si Marco mula sa isang bahay patungo sa isa pa. At sa bawat tahanan na kanyang pinapasok, isang eksena ang kanyang nasasaksihan. Ang nga may sakit ay gumigising, ang kanilang nga mata ay muling nakakaroon ng buhay, at ang kanilang lakas ay unti-unting bumabalik. Ang salot ay tapos na. Ang anihan ay natigil. Ang nayon ng San Ildefonso ay muling nabuhay. Lumipas ang nga buwan. Ang buhay ay bumalik sa normal, ngunit hindi ito ang dating normal. Ang pagpanaw ni Lola Elara ay pinagluksang buong komunidad, ngunit ang kanyang alaala ay naging isang sagradong simbolo ng kanilang pakakaisa at pananampalataya. Nagpasya si Dr. Marco na manatili. Ang kanyang maliit na klinika ay hindi na lamang isang lugar para sa masakit ngang katawan. Naging isa na rin itong silid-aklatan. Isang lugar kung saan ang kasaysayan ng nayon ay iniingatan. Sa kanyang mesa, sa tabing kanyang nga modernong aklat medikal, nakapatong na ngayon ang lumang diurnal ni Padre Ignacio at isang bago, makapal na kwaderno. Dito, isinusulat ni Marco ang lahat. Idinetali niya ang bawat pangyayari. Mula sa kanyang pagdating bilang isang skeptiko hanggang sa kanyang pagiging saksi sa isang nakapangingilabot na katotohanan. Isinulat niya ang tungkol sa sakripisyo ni Lola Elara at sa tapang ng taga-nayon. Maingat niyang isinalin at isinulat ang bawat salita ng ritual. Tinitiyak na hindi na ito muling mawawala o makakalimutan. Natakpuan niya ang kanyang tunay na tungkulin. Hindi lamang siya isang doktor, kundi isa na ring isang tagapag-alaga ng kalusugan, ng alaala, at ng marupok na balanse sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng nga espiritu. Siya na ngayon ang bagong tagabantay ng kasunduan. Isang hapon, habang nagsusulat si Marco, napatingin siya sa labas ng bintana. Ang mabatang San Ildefonso, kasama na ang magaling ng si Miguel, ay masayang naglalaro sa parang. Ang kanilang matawanan ay isang musika na nagpapahiwating ang payapaan. Sa malayo, sa dulong parang nakatayo ang dambuhalang punong balete. Sa sikat ng araw, ito'y mukhang maringal at payapa. Ang nga dahon nito ay luntiang kumikinang. Tila isa na lamang itong ordinaryong puno, isang tahimik na bantayok sa isang madilim na kabanata ng kanilang kasaysayan. Ngunit habang nagtatapos ang kwento, isang tanong ang nananatili sa hangin, isang bulong na dalangang karanasan. Ang espiritu ba ay tunay na napahinuhod? O ang kanyang matinding gutom ay pansamantala lamang napawi? Ang kapayapang kanilang tinatamasa ngayon ay isang pangmatagalang kasunduan na ba? O isa lamang itong pansamantalang tigil putukan? Isang pahinga bago ang susunod na siklong paglimot at pagani? Walang nakakaalam. Ang tanging sigurado ay ang aral na natutunan. At habang isang mahinang hangin ang umihip mula sa gubat na nakpagalaw sa magadahon ng balete, ang tunok na nilihan nito ay hindi na malinaw. Hindi mo masabi kung ito ba ay isang buntong hininga ng kapayapaan o ang mabagal at malalim na paghinga ng isang natutulok na higante na naghihintay